Pinoy. Talakayan kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy. Talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy. Talakayan kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy. Talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Simula alas 4 hanggang alas 5, magbasa ka ng dyaryo, tumutok sa radyo, kasama ang tatlo sa araw ng linggo. Mga maaasahan na tunay na katoto. Kung meron kang issue at mga komento, kung meron katanungan, pwede kang magreklamo sa programang talagang #1 sa estasyon na maaasahan. Huwag mahihiya na ito ay banggitin, sigurado na ikaw ay papansinin. Ang talakayang talagang kakaiba. Kung nakikinig ka, Pinoy kang talaga. Pinoy. Talakayan kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy. Talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy. Talakayan kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy. Talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Ang ating gobyerno ay walang ginagawa, kaya ang kahirapan ay lalong lumalala. Kawawa naman ang lahat ng dukha na hanggang ngayon isang kahit isang tuka. Ang ating kalikasan na di maiiwasan, kahit na anong gawin siguradong mababawasan. Ng bahay sa lakas ng bagyo na walang ginawa kundi ang mamarwisyo. Ang ating komunidad, probinsya o syudad, hindi na aasenso kung walang abilidad. Bata o may edad siguradong mahuhuli ng mga pulis, PNP, Intel, Cavite. Mahilig dumiskarte, walang warrant o pares. Ang dapat sa inyo, ang tsapa ay inaalis. Kaya ang panawagan ko sa ating Pangulo, gawin nyo ang lahat para ang tao'y di sumuko. Pinoy. Talakayan kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy. Talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy. Talakayan kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy. Talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy. Talakayan kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy. Talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy. Talakayan kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy. Talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy. 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 Hi, sana naman pong magandang tanghali po sa inyo mga suking taga-subaybay sa ating programang Talakayang Pinoy dito po sa ating stasyon Kakampi Online. Ngayon po ay araw ng Lunes, katapos lang po ang ating Semana Santa. Ngayon po ay kalabing-anim ng Abril at dito naman po tayo. Wala pa po ang aking classmate Paski, on the way pa siguro siya. At of course wala din si Mr. Equalizer, Mr. Daniel Solveta. Atin po siyang mamimiss na sana po palakasin na siya ng Panginoon at sana makabalik na rito at gumaling na dapat sana ang kanyang likod. At ito po ang inyong lingkod, si Engineer Willie Juan, at pansamantalang tumitimon ulit dito sa ating programang Talakayang Pinoy. At kami po'y kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At pwede rin po kayong tumawag dito sa estasyon. Meron kayong gustong isangguni. Ang mga linya po rito ay 553-8656. Ulitin ko, 553-8656. O kaya yung isa, 788-3607. 788-3607. Pwede rin kayong mag-text sa ating mobile phones, ang 0915-292-8668. Ito po ay Globe, 0915-292-8668. At yung ating Sun, 0943-0616-215. 0943-0616-215.
215. Okay, at ayan po, ang ating Semana Santa ay naging payapa ayon po sa NCRPO, no? Mabuti naman po at ang ating mga kababayan ay nakapag ngilay-ngilay ng mapayapa sa man sila nagpunta, no? Sa mga bisita iglesia ginawa o sa kung sila may namasyal sa mga beaches o sa malamig na lugar katulad sa Baguio, at saka iba pa, no? Ang iba nakita ko nagpunta sila sa mga lugar sa norte. Of course, andyan yung Boracay at parang mas marami pumunta sa norte. Ayaw nilang pumunta sa south kasi nga baka nandyan pa yung masasamang tao dyan sa south na gumagawa ng kalokohan. At ito nga, nakumpirma ng ating Armed Forces of the Philippines na merong pinugutan ng bihag, no? Yung Abu Sayyaf Group, no? Palagay natin ito ay bilang retaliation dun sa pagkapatay ng 6 nilang mga kasama dyan sa inabang sa Bohol, no? Itong nakaraang linggo, na tsempuhan sila o nasubaybayan sila ng ating mga armed forces kasama ng ating kapulisan at napatay ang 6 na membro ng Abu Sayyaf dyan sa Bohol, no? Ang takin mo, galing sila ng Sulu. Sulu, nakaabot sila ng Bohol para sana mangkidnap ulit, no? At mabuti naman at naunahan sila, no? Kaya lang, meron naman, bumawi sila, meron silang pinatay na bihag nila. Itong bihag na ito ay kasama dun sa mga nakidnap nila, no? Yung kanilang nakuhang mga tripulante yata nung barko na fishing vessel diyan sa bandang Celebes Sea mga nakaraang panahon. At ibig sabihin, marami pa silang hawak siguro, no? At palibasa itong Pilipino na ito na kasama na tripulante, siguro hindi naman makapagbayad ng ransom. May yun, ginawa na nilang pinakang bawi doon sa napatay nilang mga kasama na 6 dyan sa Inabanga, Bohol. Ayan po ang bad news. Pero tingnan natin ang magandang balita, no? Ang Pangulong Duterte ay bumalik na mula sa Middle East sa kanyang three-nation sojourn. Nagsimula po siya sa Kingdom of the Saudi Arabia, KSA, at pumangalawang punta niya sa Bahrain, at pangatlong at huling bansang binisita niya yung Qatar. At nasubaybayan natin na napakatagumpay ang pagbisita niya rito sa Kingdom of Saudi Arabia, at saka sa Bahrain, at saka sa Qatar, no? At napagalaman din natin na yung mga hari dito, no? Kasi itong mga bansang ito ng mga matatawag natin na sheikdom, no? Mga kingdom ng mga sheik, oil sheik, mga mayaman sa langis. At lalo na itong Saudi Arabia. At of course, yan, tatlo na yan, no? Puro mayayaman yung bansa na yan. So, naging matagumpay ang pagbisita niya at maraming mga possibilities ng investors na galing sa mga bansa na yan na maaaring mag-invest dito. At of course, ang isang magandang nagawa ng Pangulo ay itong merong 150 na mga OFWs na kasama sa pag-uwi niya. At alam natin marami pa, pero siyempre ito'y simula at sana marami pang matutulungan ng mga OFWs dyan sa Saudi ang ating gobyerno. Yan po ang magandang balita dyan, no? At of course, binabati natin yung mga ating mga kababayan dyan, saan man sila sa ibang bansa, ang ating mga OFW na sila ang tinatagurian nating mga bayani, mga bagong bayani ng ating bansa na sana'y lagi nating binibigyan ng suggestion, no, na sana sila ay makapag-ipon-ipon na para sila ay pag-uwi nila dito sa ating bansa ay makapagnegosyo sila. At katulad ng sinasabi ko, ang pera na ilalagay sa mga
investment o negosyo ay maski tulog ka, kikita po yan. Hindi po katulad ng paglilingkod natin dyan, pagtatrabaho natin, na pag hindi na tayo nagtrabaho dyan, ay hindi na tayo kikita dyan. Kaya dapat po yung ating pera na kinita, ipunin at hanapan ng magandang investment. Yung pong sigurado na makapagbalik sa atin ng mga kita, siguradong kita. Medyo safe naman siya, huwag naman dun sa mga risky investment. Baka kasi maraming offer dyan ng mga malalaking kita o interest. Kaya lang kung minsan hindi naman po sila safe. Kaya dapat doon tayo sa mga safe investments. So taking naikwento ulit, ang isa kong kaibigan na OFW, ang kanyang pera ay ininvest sa mga studio type units kasi meron naman siyang lupa malapit sa di kalayuan sa mga commercial center. So nagtayo siya ng mga paupahan. At yun, maya napupuno yung kanyang mga studio type apartments at siya po'y kumikita. Yan po ang magandang negosyo. Marami pa pong iba, no? Iba nagpupunta sa food business, pero nasa inyo na po yun. Ang mahalaga po ay huwag lang pong itago ang pera nyo sa bangko kasi ang bangko, maliit lang po ang ibibigay na interest sa inyong mga pera. Wala pa pong 1% yang bibigyan niyang interest ang pera nyo. Kaya hindi ko kayo kikita ng maganda, no, sa paglalagay ng pera nyo sa bangko. Maglagay lang kayo ng konti na para sa mabilis na pangangailangan. Kung may emergency, yun lang pong iwanan nyo doon. Pero yung pong mas malaking halaga dapat ay ilagay sa negosyo. Yan po, no? Nako, bad news din po kasi itong si Bagyong Krising, yung pangatlong bagyo na dumaan sa bansa natin ngayong taon na ito ay sinalanta yung Northern Cebu. Kasama na dyan yung Danao at saka yung Port of Carmen at saka yung ibang parte sa Leyte. Abot daw ng hanggang leeg yung mga tubig dyan sa bandang Leyte. So matindi rin po itong Bagyong Krising. Matindi, kaya pala paminsan-minsan umaambon-ambon dito sa Metro Manila. Yan po, at ingat-ingat lang po tayo mga kababayan, no? Kung saan man tayo naroon, lalong-lalo na dyan sa mga nadadaanan ng ganyang bagyo. Ganon din po doon sa bandang Bukidnon at Lanao, nagkaroon na naman po ng aftershock o lindol, no? At parang yung ating bansa ay dinuduyan-duyan ngayon ng mga sunod-sunod na pagyanig, no? Maalala natin, nagkaroon ng pagyanig dyan sa Surigao nung nakaraang buwan at nagkaroon din ng pagyanig dito sa bandang Batangas, no? Sa bandang Tingloy, sa yung isla sa pagitan ng Batangas at Mindoro. At nagkaroon ng sunod-sunod na tinatawag nilang aftershocks at umaabot sa bilang ng PhilBox ay umaabot po ito ng mga 1,000 aftershocks at marami pong nasira dyan sa bayan ng Mabini sa Batangas, no? Kaya ating paalala ulit na sana yung mga merong yung nakatira sa mga medyo lumang gusali, no, lumang bahay ay dapat po pa-inspection ito, pa-evaluate po sa mga civil structural engineers. Lalong-lalo po yung mga simbahan kasi nakita natin yung paglindol dati sa bandang Cebu, Bohol noong 2013. Ang karamihan po nasira ay mga gusaling luma at ito po yung mga simbahan, no? At iba pang mga lumang gusali. Kaya kung minsan maganda nga itong gusto nating heritage site itong mga lumang gusali, no, katulad diyan sa Bigan, no. Meron tayong mga lumang gusali diyan sa Bigan. Pero baka naman po pwedeng baguhin yung struktura, i-redesign na siya, pwede pong palitan siya, lagyan na po ng mga poste at mga biga na reinforced concrete, yung pong meron pong mga bakal sa loob. At para naman po maibalik yung itsura niya na para masabi heritage ay pwede namang ibalik yung mga bricks. Total ang bricks naman nasa panlabas na anyo po yon. So ang mahalaga po ay maging matibay po siya. Ganyan din po yung mga simbahan ng mga ating simbahan sa Katoliko at saka sa
Iglesia Independiente, marami po silang mga lumang gusali dyan o simbahan dyan. Kailangan pong masuri na maigi at kung ito'y talagang luma pa, ay ang suggestion natin ay dapat ma-reconstruct para ilagay po itong pundasyon na matibay. Meron pong reinforcements, meron pong bakal, yung mga poste, mga biga, at saka ibalik naman po yung finishing ng mga tiles, itong red bricks, para po maibalik yung dati niyang itsura. Yan po, para sigurado pong ating kinalalagyan ay magiging safe po, secured po, at safe po ang ating mga kababayan. Ayan po ang sa pang balita at nako, meron pong bad news. Doon po sa Abu Dhabi, nagkaroon po ng disgrasya ng mga Pilipino. Yung mga Pilipino na nagbibisita iglesia ay naputukan ng gulong yung kanilang sasakyan. At pagkarinig nila ang pagputok ay tumigil sila at bumaba. At habang ini-inspeksyon yung pumutok ng gulong, saka naman sila ay nasagasaan ng isa pang sasakyan. At 4 po yung namatay. At ngayon ay inimbestigahan na ng mga otoridad doon sa Abu Dhabi itong pangyayaring ito. Napakamalas naman itong mga kababayan nating ito na kung kailan sila magbibisita iglesia ay nangyari ang ganitong aksidente. At ngayon po ang deadline ng filing of income tax return ngayong para sa 2016 na income tax return. Ngayon pong araw nito kasi ang talagang deadline niyan ay April 15. Kaya lang po ay ang April 15 po ay nung Sabado, kaya ayun, ngayon po ang tinagurian ng Bureau of Internal Revenue na pinaka-deadline talaga. Wala na pong extension po ito. Kaya dapat po ay ihabol nyo yung mga income tax return ngayon sa pinakamalapit nyong opisina ng Bureau of Internal Revenue. Kailangan po tayo magbayad ng buwis para magkaroon naman po ang pundo ang ating gobyerno para may patupad ang mga proyekto. Kasi gusto man natin na gumanda ang takbo ng ating gobyerno, may sa katuparan yung mga proyekto, sa mga pag-improve ng traffic, mga gagawin na mga kalye, tulay, building, hospital, eskwelahan. Kaya kailangan po nating tumulong. Kaya kailangan po tayong mag-file, magbayad ng buwis, mga kababayan, no? Yan po. Although alam niyo po, tuwi po kayong bumili ng mga iba't ibang mga pangangailangan ay meron pong 12% VAT na po yan. Ang problema lang po kung minsan ay baka hindi po mai-remit nung mga binilhan natin yan. Kaya paalala lang po, no? Sana ay tuloy-tuloy ang pagbabantay ng mga kawani ng Bureau of Internal Revenue sa dapat na maayos na pag-remit ng mga buwis, no, sa ating pundo ng bayan, no, Bureau of Internal Revenue. Ayan po. Yung ating mga kababayan na nagtatrabaho sa mga opisina, sa mga kumpanya, ay sila po'y binabawasan na po ng withholding tax, kaya automatic po ay bayad na po sila. At yung kanilang kumpanya na lang ang nagre-remit po nito sa Bureau of Internal Revenue. Okay. Medyo maluwag po yung traffic ngayon. Itong EDSA mula dun sa dinaanan ko kanina, dyan sa may Ortigas Avenue extension, galing ng bandang Eastern Metro Manila. At maski na dito sa EDSA, halos tuloy-tuloy po siya. Dito na lang po nakaramdam ng kunting pagsisikip dito sa paglampas ng Magallanes. Implemented na po yung number coding ngayong araw nito. Dahil nung itong nakarang linggo, mula nung Miyerkules Santo, Huwebes, Biyernes, ay wala pong number coding. Kaya ngayong Lunes na ay mayroon na po. Pati na po yung light truck ban, yung pong maliliit na truck, ay bawal po silang dumaan dyan sa EDSA at dyan sa bandang Show Boulevard. Ito po yung proyekto
Vehicle Reduction Program ng MMDA. Ayan. At nako, lagi nating napapag-usapan itong traffic kasi ang inyong lingkod ay nababagalan dito sa Senado sa kanilang pag-aproba ng mga emergency powers ng Pangulong Duterte. Para po sana mapabilis itong pagsolbar dito sa problema natin sa traffic. Meron pong pumasok sa kaisipan ko kanina na maaaring hindi sa lahat ay makakatulong po ito. Pero ito po yung suggestion na sana po ay doon sa mga ruta na nandyan po yung LRT o MRT. Ang magandang halimbawa po ito ay dito po sa LRT2, no? Dito po sa LRT2 kasi hanggang Santulan, Pasig na po siya. Mula Recto hanggang Santulan, Pasig, dyan po sa pagkalampas ng Marikina River. Pero napupuna ko po na andyan pa po yung mga jeep na nagmumula ng malayo, no? Palagay mo galing ng Montalban o San Mateo, o galing sila ng Kogyo, o galing sila ng mga Taytay o Angono o Binangonan, at ang biyahe po nila ay lumalampas pa dito kung saan meron ng mga LRT station. Ito po yung itong mga jeepney na ito ay umaabot pa po sila hanggang Cubao, at meron pa pong galing sa Parang Marikina, umaabot siya ng dyan sa bandang Santa Mesa. Sana po magkaroon po ng meron pong suggestion na sana po mabago itong prangkisa, itong ruta ng mga jeepney na ito, na kunyari itong galing ng Parang na pumupunta ng stop and shop sa Santa Mesa ay sana hanggang doon na lang kung saan yung istasyon ng LRT, no? Madaling sabi, itong galing Parang na jeep ay sana hanggang dyan lang siya sa Marcos Highway, o kaya hanggang Katipunan na lang siya. Hindi na siya tutuloy hanggang Cubao, hanggang Ramon Magsaysay, at umaabot pa yan hanggang bandang Santa Mesa. Kasi ito, nagpapasikip pa itong mga jeep na ito dyan sa bandang Aurora Boulevard at Ramon Magsaysay, no? Samantala, kung sila ay hanggang dyan lang sa mga istasyon ng MRT, yung mga pasahero po ay mapupersa na po silang mag-transfer sa LRT. At syempre, pag sila ay nag-transfer dyan sa LRT, mababawasan na po ang mga sasakyan na magpapasikip pa dyan sa bandang Cubao, sa bandang Ramon Magsaysay. Ganyan din po yung mga galing sa Eastern Metro Manila, galing po ng Binangonan, Angono o Taytay o kaya Kogyo, sana hanggang dyan na lang po sila sa bandang Santulan, Pasig, para ang pasahero po persadong lumipat na sa mas efficient na sistema, itong LRT po. Ganyan po ang maganda sanang sistema, kasi yung kanilang prangkisa hanggang doon pa sa Cubao, hanggang pa doon sa stop and shop sa Santa Mesa ay nagpapasikip pa po ng trapiko dyan sa bandang Cubao at sa Ramon Magsaysay. Ganyan din po dito sa bandang Kamaynilaan. Pwede na rin pong yung mga dumadaan sa ruta ng avenida, palagay natin itong jeepney na dumadaan na avenida mula sa Monumento ay hindi na nila sana kailangan pumunta pa, umabot pa ng bandang dyan sa loob ng Kamaynilaan. Ang maganda po sila ay maghatid na lang ng pasahero sa LRT system. Ganun po, no? Yung mga ating existing na jeepney system o bus system ay sana i-design na lang sila na maghahatid ng pasahero sa pinakamalapit na istasyon ng LRT o MRT, para doon sa dati ng nilang ruta ay mabawasan ang traffic, no? Mapersa ang mga kababayan natin na gamitin yung mas efficient na transport system. Ito po yung MRT at saka LRT. At of course, kailangan naman pong ayusin ng DOTR ito pong LRT at MRT, no? Dapat maayos na nila yung problema dyan sa MRT3 na laging tumitirik. Ganon din yan sa LRT1 at ganyan din po sa LRT2. Pagputihin na po nila yung mga sistema na yan. Lahat po ng mga backbone mass transit ay dapat sila yung gawin na
pinakang backbone talaga, no? Sila yung magdaanan ng o kaya sakayan ng mga pasahero na mahabang biyahe, no? Yan po sana ang sistema, no? Ibig sabihin, yung mga sistema ay diyan na lang sila pipick up sa bandang Monumento, bandang Roosevelt o bandang Balintawak, no? Para hindi na sila aabot pa sa loob ng Maynila, no? Ikot na lang sila diyan, pipick up ng pasahero, hatid na naman sa malayong lugar, puntang Bulacan, puntang Novaliches. Ganon din po sa bandang Monumento, hanggang diyan na lang sa Monumento, maghatid na lang siya hanggang parte ng Malabon, Nabutas, Valenzuela, May Kawayan, Malolos. Ganyan po para may isaayos mo. Napuna po natin na hindi pa naisaayos ng ating LTFRB ang mga prangkisa po nito. Kaya dapat po sana tignan ito ng MMDA at saka LTFRB at ang LTO. At of course, ang DOTR para po makatulong itong ideya na ito sa pag-improve ng trapiko. Maganda rin po na lagyan ng mga bike parking, no? Bicycle parking at saka motorcycle parking itong mga LRT, MRT natin para itong ating mga kababayan na gumagamit ng bikes at saka ng bisikleta at saka motorsiklo ay maengganyo sila na gamitin ng LRT, no? Mula sa kanilang matahanan, magbibisikleta sila o magmotorsiklo sila, ipaparking nila yung sasakyan nila sa mga istasyon. Gamitin nila yung sistema ng LRT, MRT na siyang mabilis na efficienteng transport system para pagpunta sa kanilang patutunguhan. At kailangan pagbalik nila, secured yung kanilang mga bisikleta at mga bikes. Ito po isa pang pamamaraan para maengganyo na magamit ang mass transport system. Okay, meron po tayong tanong, no? Galing sa ating isang nakikinig, no? Ito pong tanong niya, paano po ba mangyayari kung may emergency power na si Pangulong Duterte? Ito po siguro yung tungkol sa trapiko, no, ha? Alam kasi natin na itong mga transport project, itong mga subway, alam natin yung subway, yung underground na mass transit, no? Ito po yung parang train system sa ilalim ng lupa. Yung mga key centers o central business district ng Metro Manila, pagpalagay mo itong mga example natin, itong Makati CBD, itong Taguig CBD, yan pong mga Eastwood, yan pong mga Cubao, yan pong mga Green Hills, yan pong mga bandang government center ng Quezon City, at palagay mo hanggang sa bandang Batasan, at iba pang lugar, no, diyan sa may Trinoma. Kung ito ay interconnected sa ilalim ng lupa via mass transit system na subway natin natawag, sigurado po na magiging mas maayos yung biyahe natin sa Metro Manila. Mababawasan po yung mga traffic diyan sa ibabaw ng kalye. Kaya mahalaga po itong emergency power ng Pangulong Duterte kasi dito gagamitin yung mabilis na pag-bidding, no? Paghanap ng gagawa, no, ng mga proyekto na ito. Hindi lang po itong subway na sinabi ko, pati po itong mga sinasabi nilang bullet train projects mula po ng Clark to Manila o kaya Subic to Clark to Manila, kaya let's say Clark to Sangley o kaya to Manila Airport at saka Manila to Airport to Sangley, o di naman kaya papunta sa South, palagay natin papunta sa bandang Batangas o sa bandang Calamba. Yan po yung mga ganitong proyekto po na kailangan na mabilis. Kasi po kung nakita natin sa mga nakaraang panahon, nagkakaroon ng bidding, kaya lang may TRO ang yung natalong bidder magrereklamo sa mga korte, ay tumatagal po yung proyekto. Baka matapos na yung panahon ni Pangulong Duterte, hindi pa matapos itong mga proyektong to. At ang nangyayari, kawawang-kawawa ang ating mga kababayan, mga motorista dyan po sa kalye ng EDSA o C5 o iba pang mga major thoroughfares po. Yan po yung mga iniisip na pamamaraan para mapabilis po itong sinasabi nilang pag-implementa. At dyan po kailangan itong emergency power po ng ating Pangulong Duterte.
iyan lang po ang kuan at marami pong nasa drawing board, no? Naalala natin ang Pangulong Duterte nung pumunta sa China, maraming mga commitment from the Chinese government ng tulong sa mass transit at saka sa mga tulay. Alam ko mayroong dalawang tulay na committed ng Chinese government. Ito po yung isa pong tulay na ito, yung magkokonekta ng Bonifacio Global City dyan po sa parang gate 1 po ito dyan sa Fort Bonifacio dati, at tatawid siya ng Pasig, papunta naman siya sa kabila. Ito po yung malapit sa Barangay Pineda o kaya Barangay Pineda o Barangay Kapitolyo sa kabila, no? Ibig sabihin po, kung matuloy po itong tulay nito na magkukross po ng Pasig River, ay makakatulong po ito na mabawasan ang traffic dito po sa Guadalupe, EDSA Guadalupe, at saka doon po sa may tulay sa bandang C5, sa bandang Bagong Ilog. So itong tulay na po ito. Yung isa pang tulay ay bandang Binondo po yon. So ibig sabihin ay makakatulong din po ito sa traffic ng Jones Bridge, ng MacArthur Bridge, at saka yung Quezon Bridge at saka Ayala Bridge, no? Alam niyo po, diyan po sa bandang Kamaynilaan na yan, no? Talaga pong masikip po ang daloy diyan. At ito pong isang tulay na ito na maaaring bibigyan ng tawiran, dagdag na tawiran sa pagitan po ng Jones Bridge at saka itong MacArthur and Quezon Bridge, ay isa pong malaking tulong dyan, no? Actually, sana mayroon pang isa, no? Ako, marami akong nakikitang dapat na improvein pa dyan, lalong-lalo na dito sa bandang C5, yung pong Commando Interchange. Ito po yung interchange sa pagitan po ng Market at saka yung Bayani Interchange, ay hindi po masyadong maximize ito. Kung tignan nyo po sa mapa, ito po ang design nito, sana ay magkukonekta sa loob ng Taguig at mapunta sa gitna na itong parte ng Bonifacio Global City. Pero kung pag tinignan nyo po yung pag-aralan nyo po yung ruta ng mga sasakyan dyan, hindi po ito masyadong gamit. Medyo nagsisikip po ng daloy ng trapiko po dyan sa ilalim niyang Commando Interchange na yan. At siyempre, dahil nagsisikip po yan, hindi po siya magandang alternate route para doon sa mga dumadaan po dyan sa lugar na yan. At siyempre, dahil hindi siya nakakaengganyo na gamitin, hindi po fully maximize yung C5 as an alternate route sa EDSA. Yan po. At of course, inaantay din natin itong link, no? Ito pong dugtong ng NLEX tsaka SLEX. Malaking bagay po ito kasi kung matapos po ito, ay isa rin pong itong makapagpabawas ng traffic dyan sa EDSA at saka C5. Kasi ito pong link na ito, magiging maigsing ruta mula po ng SLEX papuntang NLEX, no? Ibig sabihin yung mga bumibiyahe galing po ng south pupunta sa norte o kaya north to south, hindi na po nila kailangan bumaba ng EDSA o bumaba ng C5. Sila po ay dadaan na lang dito sa Skyway at dire-diretso at aabot na sila sa bandang Balintawak. Ito po ay ongoing na at sana po ay sabi ko nga ay medyo hanapan ng paraan para mapabilis po ito para maka-ibisan din ng traffic dito sa loob ng sa bandang EDSA. Yan po ang mga posibleng mga suggest natin. Meron pa akong mga malilit na bagay. Ito po yung paglalagay ng mga pedestrian overpasses sa harapan o tawiran ng mga malapit sa mga eskwelahan. Lahat po sana ang mga eskwelahan sa Metro Manila, no? Kay elementary yan o high school, public or private, at pati college level ng mga eskwelahan. Analisahan po sana yan ng MMDA at lagyan po ng tawiran po yan, pedestrian overpasses. Unang-una, ito po'y magbibigay ng safety sa mga mag-aaral para pagtawid, no? Pangalawa po, siyempre, pag itong mga estudyante nandun na sila tumatawid sa pedestrian overpass, sigurado po na mababawasan din po ang traffic at grade sa baba po, no? So number 1 po to ay makakatulong sa safety at of course number 2 makabawas sa traffic. Lahat po sana yan. Analyzing ng ating mga traffic engineers o planners ng nasa MMDA at DPWH sa sanay lagyan lahat ng pedestrian overpasses itong mga
tawiran, no? Lahat ng harapan ng eskwelahan, kay elementary o high school o college, either public or private sila, ay dapat pong lagyan. Marami na po yan, pero meron akong nakikita pang mga eskwelahan na wala. Magbanggit na lang ko ng isa. Dito po sa may Show Boulevard, sa tapat po ng Lourdes High School, Mandaluyong, wala pa pong pedestrian overpass dyan, crossing Show Boulevard, no? Meron pa akong ibang nakita sana po analisihan po ng ating mga traffic planners, traffic engineers, no? Ating tinatawag ang pansin ni Engineer Noemi Recio, ang ating kaibigan dyan sa MMDA, ang traffic director, na sana po tignan ito. Lahat po yan mga parte ng lahat po ng mga eskwelahan sa buong Metro Manila na tumatawid sa mga major thoroughfares, ay sana po ilagyan ng pedestrian overpasses para po sa safe na pagtawid ng ating mga estudyante at makakabawas na rin ang traffic sa daan, no? Yan po, meron pa po kong isang suggestion, no? Ito po yung yellow box. Hanggang ngayon po ay hindi ho mahigpit ang pag-implement nitong yellow box. Ito pong yellow box, ito po yung sa bawat interseksyon, madalas pinipinturahan po yan ng yellow box, kulay dilaw na box. Kulay box siya, rectangular, square o ano man. At meron po itong croquis, parang yung mga dulot-dulo ng diagonals may guhit din, so maliban dun sa rectangular o square box. Dapat po sana ito ay merong more strict implementation po nito. Ang nangyayari po kasi, meron akong ibang lugar na nakita na merong paalala o warning sa taas, sa isang mataas na paskil na nakalagay doon na bawal magtagal doon sa loob ng yellow box. Pero wala namang strict implementation po nito. Sana po doon sa mga matatraffic na lugar, ito po sana ay mag-adapt ang MMDA ng ang tawagin natin dyan, implementing rule sa pagtawid dyan, no? Madaling sabi po, pag matraffic po yung isang intersection na yan na may yellow box, ang isang motorista hindi dapat tumawid hanggat wala siyang pesto sa kabilang side na pupuntahan niya. Kasi ang nangyayari dyan, naka-green pa siya, uma-occupy na siya dun sa loob ng yellow box. Okay po to pag matulin po ang takbo ng mga sasakyan sa direksyon ng motorista, mula sa motorista. Pag tuloy-tuloy po yung takbo, walang problema po yan. Talagang dapat tumuloy ka. Pero kung mabagal po ang takbo, matatansya yung isang motorista yan. Pag matatansya niya at nakita niya na wala pala siyang pesto dun sa kabilang side ng yellow box, no? Kabilang side ng pagtawid, ibig sabihin, dapat hindi siya pumasok dyan. Aantayin niya na lumuwag doon, magkaroon ng pwesto sa kabilang side. At ano naman sana ang gagawin ng ating MMDA, ang ating mga traffic enforcers? Pwede silang mag-implement ng certain time. Palagay natin, magbigay sila na depende sa lapad o laki ng tatawirin sa yellow box. Palagay natin kung it will take you 3 minutes, 5 minutes, 3 seconds or 5 seconds or 7 seconds para tawirin mo yon. Maglalagay sila ngayon dyan ng paalala, no? Nakapaskil po sa gilid na kung meron kang 5 seconds ka na dyan sa loob ng yellow box, para kang nangingitlog na dyan, ay pwede kang huliin sa obstruction. Kasi ibig sabihin, pagka nandyan ka 5 seconds na, pag nag-change na yung traffic light, nandyan ka, nakaharang ka para dun sa mga crossing traffic naman. So, para maiwasan po ito, syempre, hindi ka basta tatawid pag nakita mong wala kang pesto doon sa kabilang kalye, kabilang side, yung pupuntahan mong side. Yan po yung suggestion natin na sana gawin ng MMDA. Pag-aralan po ito sana itong ating suggestion at pwede pa po nilang ma-improve. At syempre, para mapabilis ang mabawasan yung mga traffic delay sa mga intersection. At naku, ito na po ang aking poging-poging partner, classmate. Tahimik ka, classmate, Nanggaling ka ba sa kwan?
Oo, mainit, ano? Sobra. Anyway, andito na po ang aking classmate, ang aking partner, classmate sa Rotary. Batang-bata po ito. Kita nyo naman, no? Macho-macho, muy guapito, small but terrible, family size daw eh. Magino pero medyo bastos. Habulin ng mga chicks at mga inahin. Kinaingitan ng mga kalalakihan. Ang katoto ng bayan, walang iba kundi si Mr. Pasky Natividad. Take it away, classmate. Ay, maraming salamat, classmate. Medyo inaabot na yan ng mga traffic. Sobra. Init pa ng ano. Pero sa EDSA, maluwag kanina, classmate, ha? Oo, pero dito sa Ross Boulevard, tapos yung ano. Maraming truck siguro. Kaya, nako. Ay, nag-reckless na nga ako dito sa gilid ng tulay. Maluwag yung pakaliwa. Pinasok ko na rin. Magandang hapon sa ating mga minamahal na katoto, Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat at hindi nyo pinabayaan ang aking classmate na nag-iisa. At alam ko, batid ko na talagang masugid na namin kayong taga-subaybay dito sa aming palatuntunan sa Talakayang Pinoy sa Kakampi Online. Kaya mga katoto, steady lang po kayo at tuloy natin ang ating programa upang sa ganoon ay makadinig tayo ng kakaiba at mga lindol na hindi sinasabing pabalik-balik daw sa atin. Okay, classmate, ano bang punto nung inabot mo? Ako, classmate, ang dami ko nang natalakay. Yung pagbalik ng Pangulong Duterte mula po sa Middle East, no? Medyo na balita ko na magandang resulta ng biyahe niya doon. Nag-uwi na siya ng mga OFW na galing sinabay pag-uwi, no? Di ba? At may mga investor doon na lalo na sa Qatar, mga Qatari investments na gustong mag-invest dito sa bansa natin, no? Of course, napakarami ring dapat tulungan doon pero hindi naman ganun kadali kasi yung according doon sa balita ay wala pa sa pinakamataas, no? Nasa mababang korte pa yung mga kaso kaya hindi pwedeng tulungan ng hari ng ay mga pending case ng mga pending case kababayan natin. Pag nandun pa sa baba kasi hindi pa alam talaga kung may kasalanan ba o wala. Pero meron ng kumbaga nasa prosecution side pa, di ba? So hindi pa pwedeng basta anuhin ng hari ng Saudi o hari ng Bahrain o hari ng Qatar, di ba? Anyway, so yan ang bad news na sabi ko nina itong Abu Sayyaf bumawi, no? May pinugutan sila na bihag nila. Pilipino. Kasi di ba 6 ang napatay sa kanila sa bandang Bohol, di ba? Oo. Yan, at bumawi sila. May taro ng mataas na rango nila. Oo. Gumante. Ano bang balita sa Customs? Meron bang good news? O sa Coast Guard? Sa Coast Guard, may dumating na naman yung pang-apat na barko. Ayun pang-apat? Galing po ba ng Japan yan? Galing din. 10 yun 10. 10 lahat yan. Okay. So talagang palalakasin ng Pangulong Duterte itong ating Coast Guard, ano? Oo, sabagay. Ang balita ko, meron pang 10 isla na gustong okupahin, no? Diyan sa bandang Spratly area. Napakarami kasing isla itong Spratly area. Dapat talaga yung mga naunang naging Pangulo, classmate, inagapan nila yung mga ganyan. Hindi nila sinunog yung pera kung saan-saan. Dapat pinondohan nila yung mga islang yan. Tayuan mo lang naman ng bandera ng Pilipinas, hindi napapansinin ng ibang bansa yan, di ba? Alam mo, nung panahon ni President Marcos, classmate, lumilipad yung mga eroplano natin nun. Alam mo, parang iniikot-ikutan yung mga Kalayaan Islands na yan at saka yung mga Spratlys na yan, no? Nung araw, di ba? Nagpapatulong na pero pinapatrolyahan. Nung dumating na yung napalitan na siya, humina yung ating Air Force. Diba? Na-realize natin nung ino-occupy na ni China yung mga isla, wala tayong panglaban, di ba? Wala na, naunahan na. Kumbaga sa ang batas pala dyan sa dagat, hindi naman yung porto malapit sa'yo na Yung pala, may mga open talaga yung islang yan na hindi natin hindi pa anybody lost that hindi pwedeng kunin ko siya. Anybody pala
in-occupy itong isla na to kung sa hindi binabanggit na batas ng dagat. Kaya natutulog lang tayo sa pansitan ng mga panahon na umalis na si Marcos kung kaya't ng nasamantala tayo ng malalaking bansa. Ayan ang masama, classmate, Diba? kasi inuna nung mga sumunod na mga gobyerno ang ano ba yung hatred, di ba? Oh, Government of hatred. Puro hatred, yung mga project ng iniwan ayaw ipagpatuloy, di ba? Yung naiinggit na di maintindihan, di ba? At saka yung hindi lang yun, yung mga hinahabol yung mga mga perang naibulsa, no, mga ni Marcos at saka yung kanyang mga ano bang tawag natin doon? Yung mga minions niya, di ba? Nang ini-interest nila. Napabayaan tuloy yung mga mahalagang bagay, di ba? Kaya nga, ibig sabihin, hindi naman na naka-deposit yun kung ano man. Unahin mo yung tungkulin mo bilang bagong pangulo ka. Gawin mo yung dapat muna sa bansa, hindi yung usigin mo yung umalis na pangulo. Hindi ganun. Alam na ng mga tao yun may ginawang hindi tama. Di isahuli mo na yun, unahin mo muna yung mga plataforma mo, yung programa mo. Diba? Hindi natin dapat na inuulit-ulit yung pagkakamali nung nakaraan. Kapag gano'n ang ginawa talaga nung mahupo, matatapos yung termino niya, wala silang magagawa rin. Puro pang-uusig, puro panunumbat o paghabol sa yaman na sinasabi na hindi naman mapupunta sa kanya. Pati rin interest siya pag yun, para sa bayan yun. Kaya kung para sa bayan, kahit na ihuli mo na yung paghabol dyan, unahin mo yung ipinangako mo sa bansa bago ka, nung kumakandidato ka. Kung ano magagandang plataforma, yun ang ipasok mo, hindi yung habulin mo ng habulin yung pinalitan mo. Nangulugang magugulo talaga administration mo. Kaya kamukha nga niyan, katulad niyan. Yung mga islang dapat na bigyan nyo ng pansin, hindi na asikaso. Ano ngayon ang nitong may nag-aasikaso, doon tayo naghahabol. Wala naman pondo na. Paano mo nga habulin ganyan? Kaya napakalaking pagkakamali, classmate, ng mga nanunungkulan natin. Na talagang mapupuri mo din si Marcos dahil nga kahit na nagkaganon, at least ang intention niya para sa bayan, hindi para sa gumawa man siya ng milagro ng para sa sarili, pero at least malaki rin na ibahagi na ginawa sa bansa. Di ba, classmate? Yun ang napansin ko. Kaya sino ba itong nangangumusta na sa Bureau of Immigration Deportation? Wala na bang wala nang pondo? Walang problema. Wala na bang problema? Kumusta ang Bureau of Immigration and Deportation? Wala na bang problema? Yan. Sa kasalukuyang nire-resolve pa yung mga naiwang problema. Dahil kasi kaya nasibak ang dating commissioner dahil sa mga problema. Unang-una, doon sa mga overtime na tinatawag na hindi na ibibigay. At yung mga nagtrabaho, mga kawani na marami ng pagpapasesyang nangyari na puro hinaing nila sa sinasabing overtime, puro pangako naman itong pinatalsik na commissioner. Kung kaya't nagtyaga itong mga tao na sa pag-asang makakakubra sila ng overtime. Dahil doon sa naramdaman nilang naglulukuhan lang o hindi totoo yung sinasabi ng pinalayas na commissioner, kaya nagpakita naman o nagparamdam sila ng konting pag-aalsa sa pamagitan ng hindi pagpasok sa kanilang mga pwesto doon sa mga delikadong pwesto na katulad nga sa mga terminal ng airport. Ay talaga sadyang kailangan dyan ng mga taga-immigration officers. Yun ang sa kasalukuyan, ang problema ay binubungkal pa lang. Halimbawa, itong overtime. Siyempre, ginagawa na ng paraan niya para mabayaran o maibalik sa mga kawani. Pangalawa,
Siyempre, ang problema ng dating commissioner na pinatalsik, sisilipin din yan ng mga ilan nating mga mambabatas at mga senador at congressman. Kaya alalay lang tayo mga katoto at darating na mabuburgal din ang mga problemang dapat ilabas dito, pasingawin sa Bureau of Immigration Deportation. Kaya po, katotong nagtatanong ng problema sa BID. Yan ang ating katugunan. Malamang mabayaran na rin itong mga overtime dahil sa sinisikap nitong pumalit na maaksyonan itong problema nga o suliranin ng mga kawani hinggil sa overtime pay. Ayun tayo dito sa problema ng condominium na SMDC Blue Residence na pinamahalaan itong si administrator nila si Danilo Alarcon. Sana ay nasa hulog amang direksyon yung administer o pamamahala dahil sa kahilingan ng mga residente dito sa naturang condominium na to ay napaka-simple lang. Yung tulo ng tubig nila ay mahina. Yan po yan yung sa classmate yung nasa bandang Katipunan. Yan yung may yung mataas na gusali diyan sa kanto ng C5 at saka Katipunan at saka Aurora. Yan. Oo. Hindi pa naayos yung problema nila. Wala pa hanggang ngayon. Parang walang mga residenteng humihiling sa kanilang palakasin yung tulo ng tubig sa kanilang tahanan. Kaya itong developer na to, ang may-ari nito yung Blue Residence Corporation. Pero ang parang sa ilalim naman ng pamamahala ng Green Mist Property Management Corporation na ang administrator ay itong Danilo Alarcon na tumatayong manager ng sinasabing condominium. Bakit hanggang sa ngayon ay wala ring aksyon sa hinihiling na tubig na palakasin ang daloy ng mga tubig sa gripo upang sa ganon ang mga tao rito ay masyahan naman dahil malaki ang kanilang binabayad, malaki ang kanilang pagkakabili ng kanilang unit sa condominium. Dapat naman masulit o serbisyo nila na matindi ang mga residente dito. Kaya dito muli tinatawagan natin ng pasintong Danilo Alarcon na umunoy administrator ng sinasabing Blue Residence Corporation na developer na itong building na condominium na to. At itong Green Mist naman ang Property Management Corporation ng nakakontrata rito upang pamahalaan na ang namamahala naman ay itong Danilo Alarcon na sinasabi ng mga residente na hindi binigyan ng pansin ng kanilang kahilingan na palakasin ang tulo ng mga gripo sa kanilang mga tahanan. Katotong Alarcon, kung hindi mo kaya yung hinihiling sa ng mga residente dyan sa kondo, magpapalit ka na. Mahirap yung ganyan, baka meron mang kukulam dyan, ipakulam ka pa. May mga malalakas manumpa dyan, isumpa ka. Alam mo, classmate, parang narinig ko na yan dati. Meron din naging problema ng isa kong kaibigan. Diyan naman sa kondo, diyan sa bandang Santa Mesa, yung mesa. Mesa, itong mesa, ano rin
Developer. SMDC rin ang gumawa eh. Oo. Yung ang nagrereklamo naman yung isang homeowner, nagkakaproblema rin yung kwan nila. Tubig. Parang tubig o kaya plumbing sanitary nila. Parang nagbabara o ano, basta ganun, may problema sa kwan eh. Mas mahirap Oo, yun. nako. Medyo, Dapat medyo tignan po ng developer to. Yung developer po yung SM, yung SMDC, SM Development Corporation. Ito yung construction arm ng Henry C. Ng SM, ng Humart. oo. Oo, Henry C. kasi itong SMDC madalas nandyan sa malapit sa mga LRT station o malapit din sa mga mall. Kasi mabenta nga to dahil malapit siya sa LRT station o kaya malapit sa mga mall. Ang problema, ayan, narinig ko sa iyo yung reklamo na yan. Narinig ko rin dun sa isa kong kaibigan. Itong si taga Marikina kong kaibigan din na nakabili din dyan sa bandang Mesa Residences sa Santa Mesa. Nako, kailangan Dapat pala mag-ingat sa pagbili ng mga unit sa Oo, condo. dapat ayusin lalo nila yung gawa nila, no? Dahil itong Mukhang kamo nagkakaproblema nga yata no? itong SMDC. SMDC, no? SMDC po yan SMDC rin yung itong sinasabi ko sa Pero Mesa. yung palang mga ganyan, merong merong kumukontrata ng administration. Kaya kamukha nitong SMDC na to na doon sa may UP, no? Sa may Letran ba, no? Ateneo, yung nasa may UP. Anong lugar? Diliman. Ayan, kamukha niyan. SMDC yung Blue Residence na yan, na condominium. Hindi naman sila ang may kasalanan. Yung GPMC, yung Green Property Management Corporation. Ito yung nakakontrata ron para mamahala doon sa naturang condominium. Ngayon, yung SMDC, siguro hindi natin masisisi yun dahil sila lang yung nagpagawa. Ang sisihin doon, yung administrator, yung nagpapatakbo. Oo. Diba? Dahil sila na namamahala eh. Di kung ano yung mga naging palpak doon sa building, dapat panagutan nila yun or ayusin upang sa ganoon yung mga nagnanais na bumili ng unit ng condominium ay hindi madala. Kaya itong SMDC dapat din mag-ingat sa pagkontrata doon sa mga pag-administer ng inyong condominium. Dahil katulad niya, pag natapat ka nga rito sa Green Mist na to, GMPC, GPMC, Green Mist Property Management Corporation. Pagka ganito magiging kakontrata ng SMDC, wag na po kayong bumili ng unit dito. Dahil yung SMDC, tama yung pinagawa ng building yung condo mamamahala, magpapatakbo ng administrasyon. Pagka bobo o palpak yung mamamahala dyan, kawawa yung mga nakatira. Kaya sayang lang yung pera nyo, mga katoto. Kung kayo man nakikinig nyo sa mga sandaling ito, sabihin nyo na sa mga ibang kamag-anak nyo na huwag nang bibili sa SMDC Residence. Dahil nga ang palpak dito, yung may kontrata ng administrasyon, yung Green Mist Property Management Corporation, GPMC. Yan po, lalo kung itong administrator niyo si Danilo Alarcon. Ay, naku. Sayang ang pera nyo. Kawawa lang kayo dyan. Isipin nyo, ang gusto yata nitong Alarcon, huwag na kayo maligo, magpunas na lang kayo dyan. Dahil matipid sa tubig hinadaw ng tulo. Matagal na, 1 taon nang mahigit na ni-request na ipaayos yung linya. Ang Maynilad naman, madaling kausap yan. Pagka talagang may problema at gagastusan mo yung problema, trabaho lang nila yan. Talagang business yan para kumita. Gagawin yan.
Kaya mga katoto, yung mga nakikinig sa mga sandaling ito, kung nagbabalak kayong bumili ng unit ng condominium sa SMDC residences, siguruhin nyo lang kung sino yung magmamanage. Kung ito bang GPMC, Green Mist Property Management Corporation, or iba. Pero pag GPMC, huwag na po kayong bumili ng unit dyan. Kasi ito nga, binabatikos na nga natin yung katamaran nito, kapabayaan itong Danilo Alarcon na administrator umano ng sinasabing condominium. Abay, ilang libo yung nakatira dyan na pabayaan mo yung kanilang kahilingan na malagyan ng malakas na tulo ng tubig. At saka, imposibleng sa loob na isang taon, hindi ayusin yan kung inilapit mo yan sa Maynilad. Or nagtitipid lang ang inyong korporasyon, ang inyong kumpanya na gumasta para makatulong at mabawi o masulit naman ng mga nagsibili ng unit itong kanilang pagkakatira dyan sa SMDC residences. Kaya mga katoto, sana ay bigyan natin ng pasin yung mga residente. Tao rin yan katulad natin na kung ano yung pangailangan natin sa tubig, ganun din sila. Sa umaga, maliligo, magtatrabaho, panluto, pagkain, yan ang mga pangailangan sa tubig. Kaya dapat intindihin natin yung mga suliranin ng mga residente ng SMDC Blue Residences yan sa Quezon City. Okay, classmate. Ito pang isa, yung contractor ng Maynilad. Yung matitinding tauhan nilang na Maynilad. yung mga tauhan na kakontrata nila. Hindi naman mismo yung Maynilad, yung Andre, service provider ng Maynilad. Sila yung nakakontrata sa Maynilad na taga-singil, taga-putol ng linya nang hindi nakakabayad, ay taga-dala ng mensahe na notice for payment kung hindi puputulan. Yun ang kontrata ng Maynilad dyan. Pero dapat higpitan din nila itong Andre service provider dahil maraming reklamo sa mga tauhan nito na gumagawa ng pera sa mga iniikutan nilang may mga metro ng tubig. Tulad ng halimbawa, metros putulan, tatakutin, sabihin, putulin na natin to. Kung kailangan mo yung tubig, kasi pag pinutol ka, once na maputol ang linya mo, penalty ka sa Maynilad. Magbabayad ka ng penalty at medyo matatagalan pa ang pagkakabit uli nila. Ngayon, kung ikaw ay naghahabol na makaiwas sa ganon, operan ka naman itong mga tao ng Andre, yung service provider. Sabi siya, sige, sir, ma'am, abutan nyo lang kami 500, lalampasan na namin to. Isipin nyo yung 500. Parang nagmulta ka na rin. Yan ang dapat alisin, mawala doon sa mga tauhan ng Andre service provider ng Maynilad. Kasi kapag nanatiling ganito, kawawa naman yung mga tao. Unang-una ay mahihirap na ang kinikita sa trabaho ay pantawid gutom lang. Kanya hindi nga makabayad kumisan, siguro nagigipit. Pero dahil doon sa kagipitan, sasamantalahin nyo naman, iingan nyo ng lagay para wag putulin. Hindi ayos yun mga katoto. Dapat kung ano yung disiplina, para magtanda sila, putulin nyo. Kung minsan nakiusap, di pagbigyan nyo kung talagang kinakailangan at kung kaya nyo na suwayin yung management. Pero kung hindi kaya, trabaho lang, putulin nyo. Ngayon, kung humingi kayo ng lagay, natural, pagbibigay yan para makameno sila na hindi mo na putulin. Ganun ang ugali natin mga katoto. Ugaling Pinoy. Mapagsamantala.
Bagay, hindi naman lahat. Marami namang mas matino. Kaya ilan din yung mga kapalmuks o mga ogag na talagang nagsasamantala at pagsasamantala nitong nangangailangan. Yan lang mga katoto. Tandaan lang natin ng ang Andre service provider ay dapat tanggalin na nitong Maynilad kung hindi kayang disiplinahin ng mga tao. Diba, classmate? Tama. Natural lang yung Andre service provider. Ay yung sinulat natin sa column na to, pinaimbestigahan lang daw yung taong pumunta sa amin. Ganun lang ang nangyari. Ibig sabihin, konstitutor din. Hindi naman kailangan na pagtagalin yun. Kung ang dali namang makilala kung sino yung naka-assign na nangongolekta o nagpuputol doon sa ganung lugar. Di ba? O kahit na hindi matukoy yung pangalan, sabihin lang sa yung pecha at yung lugar. Alam mo na kung sino naka-assign nung araw na yun, kung saan lugar. Di ba? Kaya yun lang mga katoto. At samantala, may mga negative news din, classmate, ha. Sa bandang Isabela at Pangasinan, maraming mga kabataan na ang nalunod, no? Siyam sa Isabela at Pangasinan sa magkakahiwalay na insidente. No, dapat mag-ingat yung ating mga itong nakaraang Halloween. Mga alam mo naman, nag-enjoy sa dagat, ligo sa dagat at saka sa ilog, sa resort. Oo, kailangan wag kang maligo pagkabusog ka, di ba? Nagiging mabigat yung katawan pagkabusog. Kaya delikado lalo sa mga bata na hindi marunong maligo, malumangoy, di ba? Yan. Oo. Ano pa ba? Meron ka pang ibang diyan? Ilang itong mga nakalipas na bakasyonan, medyo maraming nailang na pumunta sa parteng Batangas. May nasagap ako, classmate, nasa Bureau of Customs. Medyo mataas yung naging collection sa hindi ko alam kung February ba o March yun. Tama ba yun? Totoo ba yun? Yun ang hindi natin mapaniwalaan kasi pagka nag-report si Commissioner ng mataas, pag kinausap ko naman yung mga district collector na nakikita ko, natatanong ko, hindi naman nila maamin na tumaas ang koleksyon nila. Hindi ko maintindihan kung paano tumaas ang koleksyon. Hindi kaya yung koleksyon sa kutong? O kaya sa lagay? Kaya. Kasi magagalat si Pangulong Duterte pagka ganyan, no? Number one yun. Pag nalalaman niya yan, talsik yan. Hindi magtatagal dyan, no? May nabalitaan akong kwan. Binanatan na naman daw si Digong ng ABS-CBN. Ako ba yung... Nagagalit siya sa ABS-CBN kasi sabi niya, nung tumatakbo siya, nagbigay daw siya ng pera para ibalita siya o kaya bigyan siya ng magandang advertisement. Tumatakbo siya kasi nung habang lumalakas daw siya nung panahon ng kampanya, medyo meron nang nagbibigay sa kanya ng kontribusyon. For sure. Nakiusap daw na bayad daw siya tapos hindi naman daw nilabas. Kaya nagalit siya kasi ang nilabas ng ABS-CBN yung advertisement ni Secretary Marrojas yung tungkol dun sa mga bata. Nagsasalita yung mga bata, ginamit yung mga kabataan menor de edad para dun sa kampanya. Dun siya nagagalit na wala sa tamang ethics, di ba? Kaya nagalit si Pangulong Duterte doon. Pangalawa, itong Inquirer na iprininta naman yung komento ng New York Times doon sa kanilang dyaryo, binanatan din niya kasi yun palang may-ari niyan, di umano ay may utang na 1 billion mahigit sa gobyerno yung pamilya nila dahil sila pala may-ari nung donut. Ano ba yung isang donut?
Dalawa yung brand ng donut, Mr. Donut tsaka McDonald. 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 Dunkin Donut. Okay, yung palang Dunkin Donut ay pag-aari ng pamilya nung may-ari ng Inquirer. So binanatan ng Pangulong Duterte. Kasi di umano, 1 billion malaki 1 billion yung utang sa gobyerno. Panahon ni Pinoy. Commissioner Henares. Oo. Na hindi raw nakolekta ng tama. Ayun, sabi niya, yung banat ka ng banat, ito, nahalongkat namin, dami mo rin palang baho, parang ganun. Oo. alam mo, mag-ingat yung mga may kalokohan na talagang mabubungkal talaga, no? Siyempre, yan ang pwersa ng Pangulo, kaya niya alamin yung mga, dyan, di ba? At yung asawa rin nung di umano na may-ari ng Inquirer, di umano siya rin, ano pala yun? Yung asawa nun, investor sa isang mining firm. Parang yari siya kay Gina Lopez. kaya naman pala kontra ng kontra kay Gina at saka kay Pangulong Digong kasi nga siyempre may pinoprotektahan interes. Siyempre. Kaya alam mo classmate ano kayang magiging resulta niyan? Kasi itong si Secretary ng Finance, si Dominguez, alam mo malapit na kaibigan ni Pangulong Duterte yan, kababata niya yan. Pero ito, meron ding mga minahan ito kumukontra ito kay Gina Lopez. Pero ang Pangulong Duterte, tignan mo, sabi niya, pabor siya kay Gina Lopez, no? Tama naman. Ang sabi nga naman ng Pangulong Duterte, okay na pagpatuloy niyo yung mining, basta ituloy niyo yung pag-expand dyan. Ibig sabihin, hindi na lang sana i-export na raw products, no? Magtayo na sila ng negosyo o industriya na itong mga raw products nito, itong mining ore, yung ore, yung mga hindi pa na-process na mga mina sa bakal, sa tanso, sa pagkain, sapal. Oo, sapal. Kumbaga kopra, no? Imbes na kopra yung i-export mo, di ba, nyug, kopra. Gawin mo ng sabon, pabango, gawin mo ng shampoo, gawin mo ng produkto na gamot o ano man, di ba? Finished product na siya. Bago mo export. Parang ganun ang gusto niya sa mining. Para lumaki yung tax, no? Yes. Yung value added maiwan sa atin. Kasi pagka i-export mo nga naman sapal o kaya kopra, ang yaman mapupunta doon sa nag-i-import na bansa, no? Palagay mo sa Pransya o sa Germany. Dito, pag magtayo ka na rito ng gumagawa ng mga yan, mga shampoo, gamot o ano man. Di ba? Ang yaman natin dyan sa agricultural products tsaka sa mineral products. Yan, pagka okay yung sardinas kasi pag kinalap mo na sa dagat yan, lulutuin mo na, dedelata mo na, pero kung ibenta sa local, ibenta mo rin sa export, di ba? Tama, Ganyan din sana sa mining. Yung mga chrome, nickel, na mina na yan, yung bakal, tanso, ginto, bago i-export yan, nagawa na rito, produkto na, no? First class na, 100%, 99.99% pure na material na yon para mahal ang kanyang halaga, no? So, habang pinoproseso rito, pinagtrabaho mo nga Pinoy. So, yung maray na kinabang. Mas maraming pakinabang, classmate. Yan ang magandang gawin ng Pangulong Duterte at saka ang kanyang gobyerno. Kaya itong sila Secretary Dominguez at saka yan sila Congressman Zamora, kasi yan ang mga nandyan sa negosyo ng mining at saka yung iba pang congressman dyan sa Surigao, na dapat yun ang tingnan nila. At ang gobyerno siguro dapat tulungan sila kung paano makakuha ng mga funding o makapag-source ng mga company sa abroad na willing na magtayo rito ng production line o processing line para ang ekonomiya natin maging industrialized. At pagka mangyari yan, yung sinasabi kong kaya na natin gawin yung bakal na panggawa ng makina ng kotse, transmission ng sasakyan, ng truck, o edi mag-industrialize tayo. Yung mga ibang kababayan natin sa abroad na mababa lang yung sinasahod, yung mga OFWs lang, yung mga laborer lang, dito na magtrabaho sa ating bansa kung sakaling maitayo itong mga sinasabi natin na factories na ito, classmate.
Siyempre, para lahat ng mga... At siyempre, maganda rin na yung ina-advocate natin, yung advocacy ko sa solar energy. Siyempre, ulitin natin, pagka naglagay ang mga solar panel sa ating mga kababayan sa kanilang mga bubungan, definitely, matcha-challenge itong energy sa grid, bababa, at ma-attract ito mga investor sa ibang bansa para tayo mag-industrialize. Nako, oras na naman, classmate. Oras na raw. Oo. Sige, itong isang katoto kung hindi raw makita sa... Okay, binabati ko yung mga kaibigan kong Rotarians, so kaibigan kong Lawin, no? Tsaka kasama ko sa MEPFS Engineers. Ikaw, classmate. Yun din. Ang PCGA namin, ang Philippine Coast Guard Auxiliary National Director. Malapit na po yung natin, National Convention? Okay. Sa Davao gagawin yun. Next month na po yan, mga katoto. Yung ating 104th Squadron at ang Rotary Club na Leon Quinto, Manila. Ating mga tropa po yan. Abatin namin kayo lahat. Okay, at muli po kaming magpapasalamat sa iyo, Panginoon, para sa isang pagkakataon na pinahiram niyo sa amin na makapaglingkod sa aming mga kababayan. Huwag po sana kayong magsasawang patawarin na aming mga kasalanan. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagmamahal, pagunawa, pagtulong, paggabay sa amin. Na po ay lumaganap sa libutan ng pag-ibig, kapayapaan, pagunawaan ng bawat isa. Amang banal, mahal po namin kayo, sampu ng aming mga kapwa. Na po ay paspasan niyo ang programang ito, ang Talakayang Pinoy at ang Kakampi Online na istasyon. At patuloy na kaming makapaglingkod sa inyo sa aming mga kapwa. At lahat po ng ito ay papurit. Salamat sa inyo, Panginoon. Ito yung aming samot dalangin sa pangalan ng anak na si Jesus, magitan ng Inang Birheng Maria. Amen. Sa pangalan po ni Mr. Equalizer, Daniel Solveta, ito po yung lingkod, Engineer Willie Juan. Patuloy natin ang wagas na paglilingkod sa ating mga kapwa at ang Panginoon ang bahala magbalik. Ang inyo pong katoto, Paski Natividad lang po. Laging tandaan, walang tagumpay na makakamtan kung hindi pagsusumigapan. At tinataas po natin ang Pangulong Duterte, ang kanyang membro ng kabinete, ang mga nandyan sa Senado at saka sa Kongreso at ang lahat ng naglilingkod sa ating mga kababayan saan man lugar, sa mga bayan o probinsya. Sana po basbasan nyo sila, bigyan ng lakas at sigla, bigyan ng sapat na katalinuhan para may sa katuparan ang mga programang maganda para sa ating bayan. At sa pangalan ng ating technical, si Allen Soto, magkarinigan po tayo sa susunod na pagtatanghal. Mabuhay ka, Pilipinas! Pag ginamit mo, kailan ka pa magbabago? Kailan ka pa matututo? Ang lahat ng ilog sa dagat patungo sa nang isipan at mararating mo. Kay ganda ng buhay sa mundo. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Talaga ng tali sa paa, imulat ng iyong mga mata. Kay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta. Kay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta.